Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikatlong pangkat na nilalaman ni Christine, Gwen, Cassandra, Robana, Jimaro, Joros at Miguel. At sa video na ito, tatalakayin namin ang sanaysay na galing sa Taiwan na ang pamagat ay ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noon nakarang 50 na taon. Pero, bago tayo tumungo sa sanaysay, ano nga bang mga nilalaman nitong video? Ang nilalaman nito ay ang mismong sanaysay, syempre. At sa dulo, mayroon kaming mga pamprosesong tanong, kaya dapat makinig kayo ng maigi. Ngayon ay talakayin na natin ang sanaysay ng Taiwan. Ang kababaihan ng Taiwan, ngayon at noong nakaraang 50 taon, isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% mataas kaysa sa kalalakihan. Maaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya sa kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad ng kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapos ng hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung anong nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Anyayahan naman natin si Gwen para ituloy ito. Salamat, Christine! Ngayon, ang ikalawang kalagayan ay pinapatunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral, at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at ang mga kinakaukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na rin may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumataas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estatistika mula sa gobyerno, higit na mas mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 na taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, sa Acton Inc., isa sa nangangunang network hardware manufacturer sa Taiwan. Ginawa ng 1 taon ng maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa ring kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang mga asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa rin dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Sa huli, natalakay natin na ang kababaihan sa Taiwan ay tumaan sa malaking pagbabago sa nakalipas na 50 taon. Noong una, limitado lang sila sa gawaing bahay at walang karapatang magdesisyon. Pero ngayon, nakakapag-aral na sila. May mas mataas na sahod at mas napapansin ang kanilang kakayahan sa trabaho at lipunan. May mga batas na rin para protektahan at bigyan sila ng pantay na karapatan.
Dapat igalang at bigyan ng pantay na pagkakataon ang kababaihan tulad ng kalalakihan dahil pareho silang may kakayahan at mahalagang gampanin sa pamilya at lipunan. Kung naintindihan ang binasang sanaysay, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang tungkulin ng babae sa tahanan noon sa Taiwan? Pangalawa, ano ang binigay na halimbawa ng batas para sa pangangalaga ng kababaihan? Maaari nyo itong sagutan sa inyong kwaderno o kaya naman ipahayag ito sa comment section down below. Maraming salamat sa pakikinig! Paalam!